mula pa sa ama, ako isa ng loyalista. Ayaw po ng tatay na may mga nagdidikta sa kanya pamamahala ng inyong ama. Makamahirap po, hindi po makamayaman. Buong akala namin, like father, like son. Magandang araw naman mga kababayan kong vlogger na naghahayag ng katotohanan para sa ating bayan at mamamayan. Isa din po ba kayo sa sumuporta noon sa campaign nung campaign period ni PBBM? 101%, hindi lang sumuporta dahil mula pa sa ama, ako isa ng loyalista. Mula pa kay Apo Marcos, sa tatay. Yes. At ang aking buong akala, like father, like son. Pero ito naging resulta. Ano yung nakikita mong difference sa pamumuno noon ni former President Rodrigo Duterte sa pamumuno ngayon ni President BBM? Napakalaki ng pagkakaiba. Unang-una sa usaping peace and order. Yan ang number one na nakita kong malaking pagkakaiba. Noong panahon ni Pangulong Duterte, kahit umuwi ka ng alas 3 ng madaling araw, wala kang pangamba. Dahil nami-maintain ang peace and order. At higit sa lahat, may takot ang mga masasamang loob na gumawa ng hindi maganda sa kapwa-tao. Dahil nga sa strong leadership ni ex-Vice President Pangulong Duterte. Saan nakikita mo ano yung ating pamumuno yung ginagawa ngayon ni President BBM? Pangulong BBM, dati nyo akong Marcos loyalist, supporter at talagang diehard supporter nyo ako. Pero ngayon wala na, I withdraw my support ha. Pero hindi tayo magkakalakalaban. Natural na makikriticize kayo, natural lang na mapuna kayo. Dahil kayo ang head of the state, kayo ang ama ng bansa. Ang masasabi ko po sa inyo, mahina po ang pamamahala ninyo, especially sa peace and order. Ang kapayapaan ng ating bansa, hanggat may droga, walang kapayapaan. Ngayon, tungkol dyan sa droga na yan, patunayan nyo po na wala kayong kinalaman. Dahil malaking malaking threat po sa ating bansa na kung totoo o ano man yan, ay dapat patunayan nyo po. Dahil marami pong mga mamamayang Pilipino na nagugulumihanan tungkol sa usapin na yan. Dahil parang nakakatakot na magkaroon kami ng Pangulo na may bisyo ng droga. Yun lamang po, patunayan nyo po. One for all for one po tayo dyan. Hindi po ako namupolitika, hindi po ako personal sa inyo. Magkos, ang katotohanan lamang po ay dapat maihayag. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ngayong umuugong ho ang issue about ICC. Kayo po ba ay naging, ano po ba yung nakikita nyo nung war on drugs po ng Duterte administration? At kung kayo po'y pabor, kayo po ba ay pabor na makulong si former President Rodrigo Duterte dahil nga po dito sa umuugong na ICC issue? Ang tanong mo kaibigan, very complicated, no? Kasi bakit makulong? Wala pang justification. Pangalawa, tungkol sa ICC, walang karapatan ang ICC na hawakan ang kaso ng national problem natin. Hindi ito usaping panglabas ng bansa. Ito ay usapin ng mga mamamayang Pilipino. Tungkol sa war on drug ni Pangulong X Duterte, yan ay dapat lamang. Dahil yan ay magbibigay lamang ng kapayapaan sa ating bansa. Without drugs, peace is there. Kaya dapat, tama lang ang ginawa ni Pangulong Duterte. Tungkol sa usaping ICC, hindi sila dapat sumaklaw sa jurisdiction ng bansang Pilipinas. Meron po tayong sariling batas, meron tayong sariling konstitusyon, at meron tayong sariling mamamayan. Hindi po dapat ito pangimasukan o interfere ng mga dayuhan. Yan ay malaking insulto sa ating bansa at lalong-lalo na sa ating pagiging maka-Pilipino. Sovereignty is freedom. Dapat walang makikialam na ibang lahi sa usaping panglipunan ng Pilipinas. Sir, isulabot po dito sa mga pagtaasan po ng presyo ng mga bilihin. Ano yung inyo pong panawagan sa Pangulo? Panawagan ko talaga yan. Panawagan ko lang, hindi ako lang. Lahat ng mga mamayang Pilipino ay panawagan yan. Lahat ng mga Pilipinong mamayan ay panawagan tungkol dyan sa mga pagtataas ng presyo. Dapat yan, magkaroon ng price control. Dati naman meron tayong price control, bakit ngayon biglang nawala? Pangalawa, hindi lamang mga bilihin ang dapat na tutukan ninyo at bigyan nyo ng pansin. Ang pagtaas ng kuryente, ang pagtaas ng tubig, ang pagtaas ng mga
edukasyon, ang pagtaas ng lahat ng tumataas sa bansang Pilipinas, dapat pagtuunan nyo po ng pansin. Yan po ang bigyan nyo ng pansin, ang ikagiginawa at ikaaalwan ng buhay ng mga mamamayang Pilipino. Yan ang isang dahilan kung bakit namin kayo ibinoto. Dahil ang alam namin, magkakaroon ng isang tunay na pagbabago pag naibalik ang isang Marcos sa Malacanang. Subalit ano itong nangyayari, Mr. President BBM? Ano po ang nangyayari? Bakit ang umaangat po ay ang mga oligarko o ang mga mayayamang negosyante lamang at kami ay naiiwanan? Sayang naman po ang slogan ninyo nung election 2022 na sinabi ninyo sa inyong slogan, sama-sama tayong babangon muli. Ang sarap pakinggan, pero nagagawa nyo ba? Nagagampanan ba? Nangyayari ba? Hindi namin nararamdaman at hindi namin nararanasan. Ngayon, kung kami man ay naririto, ito ay hindi pag-aalsa. Ito ay paghahayag lamang ng aming sentimento at pagkadismayado. Dahil yung mga inaasahan namin na mangyayari, baligtad, hindi nangyayari sa panahon nito. Kasi nung nakaraan kasi nung nagkaroon ng campaign, ang tanging pinuntahan lang ni President BBM na media ay ang SMNI. So ngayon, nagurgur na ang SMNI. Although, ano na yan, papunta na talaga yan sa gurguran sa SMNI. What is your opinion about this? Yan nga ang isa pang malaking pagkakamali ng ating Pangulong BBM. Dahil nung time ng eleksyon, ang SMNI ay sumuporta sa kanya. Ang pagkakaalam ko pa, free-air ang kanyang mga advertisement under the management of SMNI. Pero bakit ngayon, tila pinipersonal, maging ang mga rally sa Bulacan, ng Maisog, rally ng Davao, rally ng kusaan-saang rally ng ayun naman usapin ng pangkapayapaan. Hindi po yung traditional ralista na manggugulo o may mga molotov o may mga bandal-bandal. Wala naman pong ganun sa rally ng Duterte. Ang purpose po nun ay para maiparating ang hinaing at sentimento ng mga mamamayang Pilipino. Dahil meron nga pong mga kapabayaan o merong hinahanap ang mga mamayan na hindi nila nakikita at nararamdaman. Kaya tungkol sa usapin na yan, huwag naman po tayong namimersonal at huwag naman po tayong parang secret martialo. Huwag po, mali po yan. Dahil nung panahon na tayo magkakasama, lumalabang kami ng electoral fraud ng BP pa kayo 2016 nang dinaya tayo. Tayo ay humihingi rin ng mga permit. Pero malaya tayong nakakapag-rally sa Padre Paura in front of Supreme Court. Hindi tayo naharas, hindi tayo pinipigilan dahil yan po ay nasa batas. Nasa Constitution po natin ang People Assembly. Kaya dapat po, hayaan nyo po na marinig ninyo ang sentimento at pagkadismayado ng mga mamamayang Pilipino. Pabor po dapat sa inyo yan dahil makikita ninyo kung ano ang mga lapses, kung ano ang mga pagkukulang. Yun po yun. Huwag pong ganun. Yes, tama ho kayo dahil sa ngayon nga po ay hinaharang yung mga ginagawa po na Maisog Rally. Talagang medyo ano ho yan. Kaya nga ako bilang isang mamamayang Pilipino at dati rin namang supporter ng Marcos, masakit po sa akin itong nangyayari na to. Dahil dati rin po akong supporter ng Marcos. Kaya lang nag-withdraw ang support ako dahil wala nga ako nakikitang pagbabago. Pati OFW sector, ako po 21 years OFW. Ako po ay isang chairman ng Caloocan City under the management of Engineer Eli Moa na nasa Saudi Arabia ngayon. Ako po ay isang leader OFW advocate. At ako rin po ay personal na may panawagan sa inyo. Meron akong formal letter, position paper na sinadmit sa Malacanang upang magkaroon kami ng tunay na kalihim na magmamalasakit sa amin. Pero ano po ang nangyari? Ignore. Hindi po kayo nakikinig, Pangulong BBM, sa sentimento ng mga tao. Sayang ang boto. Sir, bigyan niyo po kami ng konting knowledge about sa pamumuno noon ni Ferdinand Marcos ng kanyang tatay. Napakalayo talaga. Noong panahon noon, ang tatay ay against oligarchs. Ayaw po ng tatay na may mga nagdidikta sa kanya na mga mayayamang negosyante. Ang puso ni Apo Marcos, ni Mr. Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos, ay nasa mga mahihirap na mamamayang Pilipino.
Kaya noong mga panahon na yon, well protected ang mga Pilipino sa mga pang-aabuso ng mga oligarko. Ngayon, ano po? Ito pa isa. Ang Ninoy Aquino International Airport, panahon ng Dilawan, hindi po yan nabenta sa private. Hindi po yan nabenta sa private. Kailangan ng ID? Hindi po yan nabenta sa private. Pero ngayon pong management ninyo, Pangulong BBM, bakit po naging private po ang Ninoy Aquino International Airport? Bakit po ito kailangan maging pribado? Ito po ay pag-aari ng mga mamamayang Pilipino. Hindi po ito dapat maging pribado. Saan kayo nakakita na airport? Kahit sa buong mundo, mag-ikot po kayo. Wala pong airport na pag-aari ng pribado. Tayo lamang po siguro ngayon ang may pag-aari ng pribado, ang pambansang paliparan na Ninoy Aquino International Airport, formerly Manila International Airport. At ang tatay nyo po, maraming infrastructural na ginawa. In 20 years of service, marami naman pong nagawa. At marami siyang mga infrastructure na na-develop. Napakarami po. Maging ang malnutrition ng araw, may libreng Nutriban, may libreng gatas. Ganun po ang pamamahala ng inyong ama. Makamahirap po, hindi po makamayaman. Pero ang nangyayari po ngayon, ang laki ng pagkakaiba na ang buong akala namin, like father, like son. Pero tila bakit ngayon nai-involve pa kayo sa droga? At alam niyo po ba ang usaping droga? Ang usaping droga, nung panahon ng tatay mo, pina-firing squad niya, si Limseng, yung dayuhan na talagang manufacturer ng droga dito sa Pilipinas. Ipina-firing squad niya yan. Tinawanan lang ni Limseng yan. Bakit tinawanan ni Limseng? Bakit tinawanan ni Limseng? Kasi nga, dahil sa dami ng pera niya, sa dami ng kwarta niya, akala niya, mapabribe niya ang government noon. Ang mga PCINP nung araw, Metrocom, mga CIS, mga maprinsipyo, may puso ang pagtatrabaho, hindi kayang suhulan ng kahit na sino. Kaya tinatawanan ng ni Limseng habang tinatali siya at siya'y babarilin, nakatawa lang siya dahil in last 2 minutes, ini-expect niya, mapabribe niya ang Marcos government. Yung tatay mo, hindi ngayon nung Marcos government ni Apo. Pero nagkamali siya, tumagos ang bala sa kanya, patay siya. Ganyang katindi ang peace and order at ang pagpapairal ng batas ng tatay mo. You are weak.